May mga knockout na nagpapasigaw sa mga tao, may iba naman na nagpapahinto ng kanilang paghinga. Isang suntok lang, isang hindi gumagalaw na katawan, at ang tanong na kinatatakutan ng lahat, namatay na ba siya? Maligayang pagdating sa pinaka-nakamamatay na knockout sa kasaysayan. On the right hand from Siu was good, and another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's up! Noong Pebrero 19, 2010 sa Montreal, nakaharap ng Canadian knockout artist na si David Lemieux, ang Meksikano. Meksikanong si Alvaro Gaona sa middleweight. Sa simula pa lang, nagpalitan na sila ng suntok, pero malinaw ang agwat ng lakas. You know, second round knockout back on Footed. not only the arm punches through, big left and a combination. Wala pang isang minuto bago matapos ang unang round, pinakawalan ni Lemieux ang isang malakas na kanang suntok sa panga na nagpabagsak kay Gaona sa lona. Guys like Rubio found on a big right hand! Nakabangon ang Mexicano pero nanginginig pa rin siya. At doon na dumating ang hatol. And a big right and left and oh, and Gaona's head just absolutely smashed. Matindi ang kaliwang hook na tumama sa kanya, namutla ang mga mata at nanigas ang katawan habang bumagsak na nakataas pa ang mga kamay. Ito ay isang nakakatakot at mapaminsalang KO, definisyon ng suntok na kayang pumatay agad sa isang segundo. Rayo Sanchez laban kay Vince Bembe. Kakasimula pa lang ng laban, ilang segundo pa lang ng pag-aaral, hanggang sa nagpa siya si Vince Bembe na tapusin ang lahat sa isang atake lang. In the pink, the aforementioned, and in the black and red. Oh, he's out! It's a knockout! Bembe wins! Through with a knockout! Oh, what a knock! Sa brutal na kombinasyon, tinamaan ni Bembe ng malakas na kanang suntok ang mukha ni Sanchez. Kasunod ng mabilis na finishing blow, nakakatakot ang naging resulta. Bagsak na knockout si Rayo sa lona, pero ang nakakagulat ay kung paano nanigas ang kanyang katawan. Nakataas ang mga braso sa ere, sa isang biglaang kilos na nagpatahimik sa buong manonood. Agad na pumasok ang referee, pero wala na siyang magagawa. Matinding knockout, mas mabigat pa ang katahimikan kaysa sigawan. Noong Abril 15, 2016 sa Verona, New York, nagharap ang dalawang undefeated sa isang Showtime showbox. Si Mason Menard na kilala bilang malakas at matibay na boksingero laban kay Yudi Bernardo mula sa Dominican Republic, mabilis, agresibo, at may ambisyong umangat sa lightweight division. Ang mga unang round ay naging matindi, kung saan si Bernardo ay pilit na ipinapakita ang kanyang bilis. Pasok-labas habang bumibitaw ng mabilis na kombinasyon. Si Menard, na matiisin, ay nagtrabaho sa malayo habang hinihintay ang tamang oras para gamitin ang lakas niya. Dumating ang pagkakataong iyon sa ikatlong round. Umatake si Bernardo na kampante sa bilis at mababa ang depensa, kaya nagulat siya nang biglang tamaan ni Menard ng matinding overhand na kanan sa panga. Napakatindi ng tama kaya agad nawalan ng malay si Bernardo, bumagsak siyang tuwid pa atras habang natahimik ang buong manonood. Agad na pumasok ang mga doktor at kinailangang ilabas si Bernardo sa stretcher. Napakakilabot ng knockout, isang suntok lang tapos agad ang laban. Paalala ito ng lupit ng boxing. Adonis Stevenson vs. Jesus Gonzalez. Noong 2012 layunin ng Canadian na si Adonis Stevenson na kilala bilang Superman, napatunayang isa sa pinakakinatatakutan ng kanyang suntok sa modernong boxing. Sa kanyang harapan ay si Jesus Gonzalez, isang boksingerong puno ng kumpiyansa na may hangaring umangat sa dibisyon. Pero sa gabing iyon, lahat ay magpapasya sa loob lamang ng isang iglap. Sa unang round, pinakawalan ni Stevenson ng isang napakalakas na kaliwang suntok na tumama diretso sa panga ni Gonzalez.
Napakalakas ng suntok, kaya bumagsak si Gonzales sa sahig na walang malay. Agad, nanigas ang kanyang katawan na parang estatwa, habang napigil ang paghinga ng mga tao sa paligid. Dahil sa tindi ng knockout, hindi na nagsimula ng bilang ang referee. Wala na talagang magagawa. Naging nakakakilabot ang kaguluhan. Isa itong sandali na nagpapaalala kung bakit si Adonis Stevenson ay itinuturing na tunay na tagapagpataw ng parusa sa ring. Noong Pebrero 2019 sa California, nakalaban ni Romero Duno ng Pilipinas si Kuldeep Danda ng India sa magaan na timbang. Sa simula pa lang, ipinakita ni Duno ang agresibong laro. Tumama ng kanang suntok na yumanig kay Danda sa unang round. Sumunod ang mga kombinasyong nagpabagsak kay Danda sa lona. All the way to the Philippines to get fed to the Lions. Meron siyang flair. Pagkat si Romero Duno. That's exactly right. But again, you can see the 5 million pesos just dial Astro is one. Kept on reminding us press. Sa ikalawang round, dumating ang huling suntok. Isang malakas na kanang suntok ni Duno sa mukha, diretso at nakakapanghina. Kalaban pa rin. Might just overthrow. Oh, what a massive knockout! Nawalang malay si Danda at bumagsak sa sahig. Hindi na kinailangan ng referee na magbilang. Natapos ang laban sa isang malupit at tiyak na suntok. Noong 2015 sa Chicago, ang batang prospect na si Joshua Don't Blink Greer Jr. ay nakaharap si James Smith sa isang laban na itinakda sa 6 na rounds. Isa itong matinding laban, puno ng magagandang palitan mula pa sa simula. Tend to make mistakes. A lot of punches connecting early in this round, actually, from Factor later on. combination with Smith. Good right hand from Greer. Sa ikalimang round, tumama si Greer ng perpektong uppercut na nagpatumba kay Smith sa lona sa unang beses. Hudyat ng nalalapit na katapusan. Uppercut drops him. Matapang na tumayo si Smith, ngunit nasa pinakamataas na antas ang kumpiyansa ni Greer. And again, he crowds it. What do you think? You think Gordon Smith got one last? Oh, he's digging to the body now. Good right. Chopping left hand from Gordon Smith. Last part of the round. Dumating ang huling suntok sa ika-6 na round. And that dropped him. Shot. Nagpakawala si Greer ng malakas na kanang suntok sa mukha. Dahilan para bumagsak si Smith na di na makabangon. Brutal at malinis ang knockout na ito. Isang suntok lang na nagpasiklab sa karera ni Greer at naging di malilimutang highlight. Noong ika-4 ng Hunyo, 2022, Cardiff, Gales, ipinagtatanggol ng kampeon sa Superpluma ng International Boxing Federation na si Kenichi Ogawa ang kanyang titulo laban sa taga-Gales na si Joe Cordina. Maganda ang simula ng Hapones, tumatama ng malilinis na suntok sa katawan at mukha, habang inaayos ni Cordina ang distansya. Now or never. Joe Buatsi, his Olympic teammate earlier, was early in this famous arena in Calais in the commentary position here. He's with the right hand. Pero sa ikalawang round, nagbago ang lahat sa isang iglap. Kalmado si Cordina sa tiempo at tumira ng malakas na kanang suntok sa panga ni Ogawa. Bumagsak ang kampeyon, hilo at di makagalaw. Sinimulan ng referee ang bilang, pero si Ogawa ay tuluyang nawalan ng uliran at hindi na kayang tumayo. Sa ilang minuto, napatalsik ni Cordina ang kampeyon sa isang suntok. Isa sa pinakakapansin-pansing KO ng 2022. Noong ika-30 ng Mayo, 2015 sa Las Vegas, hinarap ni Andrew Taviti si Tomas Hancho sa isang laban ng boxing sa ilalim ng isang mahalagang kaganapan. Si Taviti, na walang talo hanggang sa oras na yon, ay naging matiyaga at sinukat ang distansya. Sa unang round, nag-pressure si Hancho gamit ang kombinasyon pero hindi siya nakakuha ng tamang tiyempo sa malakas na suntok. Sa round 2, nag-iba ang lahat. Nagpakawala si Taviti ng malinis at eksaktong kanang suntok sa mukha ni Hancho. Isang malakas na suntok na nagpasabog.
Sobrang lakas ng tama kaya bumagsak si Hanshaw sa sahig na di na nakariyak. Walang sensualidad sa laban, puro brutal na realidad lang ng isang suntok na nagpatay ng ilaw. Agad na pinahinto ng referee ang laban. Sa loob lang ng ilang segundo, pinatunayan ni Taviti na hindi lang siya gustong lumaban. Gusto niyang tapusin agad nang hindi nagbibigay ng pagkakataon. Isang suntok lang. Iyon lang ang kailangan para mabago ang kasaysayan. Noong 1900 na po ang Briton na si Chris Eubank na noon ay paakyat pa lang, ay hinarap si John Jarvis. Parang madali lang ang laban para kay Eubank, na kontrolado ang laban gamit ang mataas niyang depensa at malalakas na jab. Gumaganti si Jarvis pero kulang siya sa sandata laban sa kumpiyansadong boksingero. Poor performance. Trying to feel counter him with a right or a left hook. Let's look at that jab. He's got some square. Dumating na ang huling suntok. Umayo si Eubank sa malapitan at pinakawala ng isang perpektong kanang hook, direkta sa panga. That Eubanks is just waiting. Oh, what about that? Oh, that is the side over. Agad nawalan ng malay si Jarvis at bumagsak ang katawan na parang pinatay ang switch. Patreta, walang bilang na nangyari. Natapos ang lahat sa isang suntok lang. Ang KO na iyon ay nanatili sa alaala bilang isa sa pinaka-nakakawasak sa karera ni Eubank. Patunay na totoo ang kanyang lakas tulad ng kanyang karisma. Noong Enero 28, 2023 sa California, hinarap ng kaliweteng taga-California na si Alexis Lex Rocha ang ganyan na si George Ashi. Ipinamalas ni Ashi ang tapang at galing. Pero mula umpisa, kitang si Rocha ang may kontrol. Looks like a fighter who's moving up from 1-4 in style than George Ashley, but he was bait between Hector and Alexis. The body then goes to... As he needed to be going to George Ashley, he is just believes that a stoppage could be imminent because again, oh my God! Sa ikapitong round, nahanap ni Rocha ang perpektong pagkakataon. Tumama siya ng malinis na kanang hook sa baba, tuyo, brutal. This non-stop onslaught from Rocha. Oh my goodness! Bagsak si Ashi, hindi gumagalaw at agad na pinatigil ng referee ang laban. Isang suntok lang ang tumapos sa gabi. Iniwan si Rocha na may pinakamapanirang KO sa kanyang karera. Noong Pebrero 11, 2011 naglaban sa Las Vegas ang dalawang mainit na kampeon mula Mexico. Si Nonito Donaire, ang Filipino Flash ay nais patatagin ang pangalan bilang malakas at eksplosibong boksingero. Sa kabilang panig, si Fernando Cochulito Montiel ay isang batikang bantamweight champion na kumpiyansang dumating upang ipagtanggol ang kanyang titulo. Nag-umpisa ang laban na pantay, parehong sumusukat ng distansya at nagpapakawala ng unang suntok. Pinipilit ni Montiel ang kanyang ritmo sa pamamagitan ng kombinasyon sa katawan. Habang matiyagang naghihintay si Donaire ng tamang tiempo, may malamig na titig. Hit him early in the fight. Let him go. Little off balance as Donaire landed. Left. Sa ikalawang round dumating ang hatol. Nag-jab si Montiel. Sinagot ni Donaire ng malakas na kaliwang hook sa muka. Good. Oh, there you go. Out of there. Napaka-brutal ng tama kaya bumagsak si Montiel sa sahig na nangingisay. Tuwid ang mga binti at nakaunat ang mga braso. Napatulala ang mga tao. Parang imposibleng makatayo pa siya. Kahit hindi inaasahan, pilit tumayo si Montiel kahit labis siyang nanghihina. Itinigil ng referee ang laban. Isa itong instanteng knockout, napakalakas, na naging isa sa mga pinakatumatak na larawan ng dekada. Isang suntok lang ang nagtapos sa gabi at nagpatunay kay Donaire bilang kahanga-hangang knockout artist ng kanyang panahon. Noong ika-7 ng Mayo, 2016, sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, ipinagtanggol ni Canelo Alvarez ang kanyang world title laban kay Amir Khan, isang mabilis na British boxer na may mahusay na teknik, ngunit tumaas ng timbang para harapin ang Meksikano. Kita ang pisikal na pagkakaiba, pero tiwala si Khan na sapat ang kanyang bilis para malito ang kampeon. Sa unang mga round, nagulat si Khan. Sa bilis ng galaw, kombinasyon, at matalim na jab, tinamaan niya si Canelo at napalayong mabuti. Nagtanong ang mga tao kung epektibo ang estratehiya ng Briton. I know that there
So far, I think Khan's trainer Virgil Hunter is going to... Question now is... But this is... Khan's movement is much moments ago. That's the danger. There's he had... Matyaga si Canelo at lagi niyang ginagamit ang lakas sa tamang pagkakataon. Sa round 6 nag-jab si Khan pero ibinaba niya ang depensa kahit saglit. Kaya siya nadisgrasya. taking away his energy and every... Nagpakawala si Canelo ng perpektong kanang suntok sa panga, tuyo at malakas. Bumagsak si Khan ng nakatihaya, hindi gumagalaw, tulala ang mga mata, habang hindi na kinailangan ng referee na magbilang. Natapos ang laban sa isang iglap. Isang brutal na knockout sa iisang suntok. Isa ito sa mga pinakamatatandaang larawan sa karera ni Canelo. At isa sa mga nakakagimbal na knockout sa kasaysayan ng boxing kamakailan. Noong Nobyembre 27, 2005 sa Tokyo, nais makilala ng batang Marokenyo na si Badr Hari sa K1. Sa harap niya ay si Stefan Leko, isang Aleman na kickboxer na may karanasan at reputasyon. Kilala sa kanyang teknika at tibay. Nagsimula ang laban na puno ng tensyon. Parehong nagmamasdan, nagpapakawala ng mga sipa at jab para sukatin ang distansya. 第2試合ですということになります。2001年には3位にもなったことがあるステファン・レコ。リベンジしてね。やりますよね。一茂さんも一歩の中心選手になってくるかもしれないダブルマッチの第2試合。 Pinipilit ni Leko kontrolin gamit ang pulidong boxing. Pero agresibo pa rin si Hari at hinahanap ang knockout punch. Dumating ang suntok. Sa isang palitan, nagpakawala si Hari ng mabilis at eksplosibong kanang mataas na sipa na tumama sa ulo ni Leko. は十分に持っています。 Bumagsak ang Aleman sa sahig na wala ng malay bago pa man tumama sa lona. Sumabog ang sigawan ng mga tao. Isang galaw lang ang nagwakas sa laban sa brutal na paraan. Ang KO na iyon ay isa sa pinakakapansin-pansin sa K1 at nagmarka sa pag-angat ni Badr Hari bilang isa sa pinakakinatatakutang kickboxer ngayon. Si Julian Jackson, kilala bilang The Hawk, ay isa sa pinakamabangis na puncher sa kasaysayan ng boxing. El combate es brevísimo. There, Collins still weaving and bobbing. Now! Noong 1990 nakalaban niya ang Briton na si Harold Graham, maestro sa galaw, depensa at kontra-atake. Pantayang laban sa mga unang round. Ginamit ni Graham ang kanyang mailap na estilo para iwasan ang palitan ng suntok, habang si Jackson ay matiyagang naghahanap ng tamang pagkakataon para sa knockout punch. Unti-unting naging kampante ang Briton, pero nakakapasok pa rin si Jackson ng sapat na suntok para ipakita ang kanyang lamang. Jackson's never met anyone as unusual as ever for Harold Graham. And Jackson is hurt, and through the rightly so. Jackson's had to plot. Jackson's down. Wonder, is it too much to hope with his iron? The sportsmanship right. The Oxford. Jackson. Hanggang sa ika-4 na round, natapos ang lahat sa isang iglap. But falling ever further behind them. Oh no! That's what we were worried about. Nang yumuko si Graham para umiwas, boom! Isang malakas na kanang suntok mula kay Jackson ang sumabog sa kanyang panga. Bumagsak si Graham, tuluyang nawalan ng malay bago pa man siya tumama sa lona. Isang brutal na instant knockout na hanggang ngayon ay kilala bilang isa sa pinakanakakawasak sa kasaysayan. Simula pa lang, dama na ang tensyon. Dalawang mandirigmang handang magpalitan ng matitinding suntok. At sa unang round pa lang ay kitang magiging maikli at brutal ang laban. Là, chez les amateurs, Arlen Lopez, monopole, moi je prends pas ma retraite, je vais au jeu de paro et je choisis. Pareho silang nagsimula sa mabilis na kombinasyon, nagtatansya ng distansya, at naghahanap ng butas sa depensa ng isa't isa. Si Shvedenko, na may karanasan, ay umuusad ng may kumpiyansa. Si Iglesias naman ay kalmado ang tugon, hinihintay ang tamang pagkakataon. Pour lancer un crochet du gauche, puis un direct. Oh, beau coup. Shvedenko. Iglesias, il est tellement large pour un super moyen que peut-être pas. At dumating na nga ang pagkakataon. Isang malupit na kanang hook ang sumabog sa panga ni Shvedenko. Oh! Wow! Et là, aïe aïe aïe. Ang tama ay matindi at nakakayanig. Bumagsak sa lupa ang Ruso, pero hindi ito isang normal na pagbagsak. Nagsimulang mangisay ang kanyang katawan.
Hindi mapigilang panginginig ang gumalaw sa kanyang dibdib at mga braso, habang ang buong arena ay natahimik. Isa ito sa mga eksenang nagpapakita kung bakit kayang baguhin ng isang suntok ang lahat sa boxing. Agad tumakbo ang mga doktor sa ring. Isang knockout na hindi lang brutal kundi nakakatakot. Hindi mo makakalimutan habang buhay. Callum Smith laban kay Lenin Castillo. Isang sandali lang ito pero talagang nakakakilabot. Habang nagkakapalitan sila ng suntok, nahanap ni Callum Smith ang perpektong puwang at pinakawalan ang isang malakas na kanang suntok, diretso sa mukha ni Lenin Castillo. Freshening up, he needs some good advice. Right hand, lovely. Castillo flat on his back. He is out. It is over. Agad na bumagsak si Castillo, bumalibag siya ng malakas sa lona, pero ang mas nakakagulat ay ang sumunod na nangyari. Nagsimulang manginig ng hindi makontrol ang kanyang katawan. Matigas at nilulukob ng mga pangingisay. Natahimik ang mga tao sa paligid. Hindi lang nakakatakot ang knockout, kundi talagang nakakagimbal. Isa sa mga sandaling nagpapaalala kung gaano kanipis ang linya sa pagitan ng kaluwalhatian at panganib sa boxing. Vincent Petway laban kay Simon Brown Vincent. Noong 1995, ipinagtanggol ni Vincent Petway ang kanyang International Boxing Federation Super Welter titulo laban sa veteranong si Simone Brown, isang boksingerong may lakas at tapang. Mula pa sa simula, naging isang matinding digmaan ang laban. Pinapakita ni Petway ang abot niya, habang sagot ni Brown ang sunod-sunod na hook at uppercut para manatiling dikit ang laban. The difference in opponent, his style, Mike, but Petway can't. It's not a lot, but you. Timing fighting this fight as he did when he fought Bird. Where? Top of the head, and the legs are not under. Round matapos round, nagpapalitan sila ng mabibigat na suntok. Si Brown ay patuloy na sumusugod, na para bang ayaw niyang umatras kahit kailan. Part of the problem for Petway. Simon doesn't get careless and continue to come in without moving his head. Just then he just came right at people and he's just a whirlwind. All of a sudden starts unloading that. Being A, big puncher, and B, your opponent. Title away. Really knocked him. Exactly. Normally when a guy goes in trying to look for a knockout, he loses the decision. Ito ang tipikal na laban kung saan makikita mong walang gustong magpatalo at kahit sino ay pwedeng bumagsak anumang sandali. Confidence in his chin. Petway right now. He was staggered. Simon Brown Left. A lot of time in boxing. combination of With a vicious left hook, and right now I know he's saying I must liberate. He's fighting at a level that he would normally never fight just because he has to go back home. the most punishment. Simon Brown needs to come in with the jab. At dumating na ang ika-6 na round. Si Petway, kilala sa depensa, pinantiya ang timing at nagpakawala ng perpektong kaliwang hook. Oh, this is a foul fest now. Matindi ang tama. Si Simon Brown ay agad na na-knockout. Bumagsak ang katawan niya paatras na parang manikang walang kaso-kasuan. Pero ang nakakakilabot ay ang sumunod na nangyari. Kahit wala ng malay, patuloy pa ring sumusuntok sa hangin si Brown habang nakahiga sa lona, parang patuloy pa ring lumalaban ang utak niya kahit tuluyan na siyang natalo. Mula sa pagsigaw, natahimik ang buong mga manonood. Ang mga komentador, gulat na gulat, hindi alam kung knockout lang ba ang nasaksihan nila o isang trahedya. Agad na pumasok ang mga doktor sa ring, habang si Petway, nakataas ang braso, ay may halong saya at pag-aalala sa kanyang muka. Nakabawi si Brown, ngunit ang larawang iyon ay isa sa pinaka-nakatatakot na knockout sa kasaysayan ng boxing. Hindi lang na ipanatili ni Petway ang kanyang titulo noong gabing iyon. Ito, siya ang naging bida sa knockout na hanggang ngayon ay kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Noong 1976 si Roy Jones Jr. ay kinilala bilang pambihirang boksingero na tila may higit na kapangyarihan. Ang bilis niya, mga reflex at kumpiyansa ay sobrang taas kaya maraming kalaban ang nagmumukhang baguhan lang sa ring. Noong gabing iyon, kalaban niya si Art Ceruano, isang matibay na boksingero, ngunit agad niyang maiintindihan ang ibig sabihin ng makalaban ng kakaibang talento. Sa unang round pa lang, nilaro na siya ni Jones. Ibinababa ang kamay, sumasayaw at pinoprovoke si Ceruano gamit ang mga galaw na parang nasa palabas. Isa itong palabas, pero may malulupit na kahihinatnan. Dumating ang wakas sa ikatlong round. Nagpakawala si Roy ng matitinding suntok.
At nang tumugon si Ceruano, tinamaan siya ng malakas na kanang suntok sa muka. Nanigas si Ceruano parang naparalyze sa ere ng ilang sandali. Bago siya bumagsak, nakuha ng kamera ang isang nakakakilabot na detalye. Nanatiling nakapirmi ang mukha niya, nakanganga, lutang ang mga mata, at tuluyang nawalan ng malay. Parang eksena sa isang pelikulang horror ang itsura niya. Pinatigil agad ng referee ang laban. Hindi gumalaw si Ceruano, habang tinaas ni Roy Jones Jr. ang mga braso na parang normal lang ang nangyari. Isa ito sa mga knockout na hindi makakalimutan ng mga tagahanga. Hindi lang dahil sa lakas ng suntok, kundi pati sa nakakatakot na itsura ng huling eksena. Ang itsura ng isang lalaking tuluyang napabagsak ng bilis at lakas ni Roy Jones Jr. Sab Judah laban kay Kostya Tszyu. Taong 2001 yon, dumating si Sab na walang talo, may elektrikong estilo, eksplosibo, at matalim ang dila ng isang batang naniniwalang walang makakatalo sa kanya. Sa harap niya ay naroon ang Ruso-Australianong si Kostya Tszyu, isang veteranong malamig, disiplinado, at may dinamita sa kanyang mga kamao. Ang eksena, ang tiyak na superligero na kampeonato. Malakas ang simula ni Judah, ipinakita niya ang bilis ng kanyang mga kamay, umiilag at tumatama gamit ang kanyang aroganteng estilo, kumpiyansa, at maging ang pang-aasar kay Tszyu sa pamamagitan ng mga kilos at pang-uuyam. And the odd left himself. Don't forget a couple of times. You see, if this was an old-fashioned 15-round before he gets down to work himself. It's on his slate, and there's the left uppercut, which was a peach from Judah. The pressure goes on, and Tszyu holds. Will that put... Hati ang manonood. May sumusuporta sa kawalang galang ni Judah, habang ang iba ay gustong makita kung mapapatahimik siya ni Tszyu. Tszyu looks confused. That time, Tszyu in trouble once again. Combination. And an air of arrogance. Power into the punches straight away. Tremendous first round. Mahigpit ang unang round, pero sa ikalawa ay dumating ang sakuna. Lumapit si Judah ng kumpiyansa, pero ibinaba ang depensa. Kaya nakita ni Tszyu ang butas at pinakawalan ang malakas na kanang suntok sa baba. Second round, the right hand from Tszyu was good. And another one! Floors Judah! He's up very quickly, but his eyes are in orbit! It's over! Jane Hades! Boom. Bumagsak si Judah ng malakas na nakatihaya. Ang nakakakilabot ay ang sumunod. Nang tumayo siya, hindi sumunod ang mga binti niya. Napatagilid siya, bumagsak ulit at gumalaw ng hindi magkakaugnay. Parang automatikong gumagalaw ang katawan niya. Ang eksenang iyon ay pumasok sa kasaysayan bilang ang tanyag na chicken dance. Ang referee, nang makita na wala ng kontrol sa katawan si Judah, agad na pinatigil ang laban. Si Judah, na frustrado, sinubukang magprotesta at pati na rin sumugod sa referee, hindi matanggap ang nangyari. Naging saksi ang Madison Square Garden sa isa sa pinaka-nakakagulat at nakakahiya na knockout sa kasaysayan. Isang walang talong kampeyon, punong-puno ng kayabangan, ay nabawasan sa isang imahe na paulit-ulit na ipapakita sa loob ng mga dekada sa mga compilation ng pinaka-nakakatakot na KO sa kasaysayan. Sergio Maravilla Martinez laban kay Paul Williams. Noong ika-20 ng Nobyembre, 2010 sa Atlantic City, hinarap ng Arhentinong si Sergio Maravilla Martinez si Paul Williams sa isang inaabangang rematch. Noong unang pagkikita nila noong 2000, siyam naging dikit at madugo ang laban na nauwi sa panalo ni Williams via majority decision. Kaya't ang ikalawang laban ay inaasahang magiging epic ulit. Mula pa lang sa simula, lumabas si Williams na agresibo, pinakawalan ng kanyang kilalang sunod-sunod at walang katapusang mga suntok. Both men were down in round one by Martinez. Si Martinez naman, nanatiling kalmado, gamit ang kanyang mababang depensa na nagpapakita ng kumpiyansa at pagiging delikado, hinihintay ang tamang sandali para umatake pabalik. Now Williams is starting to connect with clean shots. Dumating ito sa ikalawang round nang nagbitaw si Williams ng pabayaang suntok, kaya nagkaroon ng butas sa depensa niya. Nakita iyon ni Maravilla, inikot ang katawan at nagpakawala ng perpektong kaliwang hook sa tamang timing. Boom! Nakakawasak ang tama,
namatay ang katawan ni Paul Williams sa ere, bumagsak siyang parang estatwa na matigas. Tumama ang ulo niya sa lona na walang reaksyon, at ang mga binti niya ay yumuko sa nakakakilabot na posisyon. Hindi na nga nagsimula magbilang ang referee, wala nang dapat bilangin. Tahimik ang audience na parang libingan bago sumabog sa sigawan ng gulat. Ilang minuto ring hindi gumalaw si Williams kaya lalong naging dramatiko ang eksena. Ang knockout na iyon ang napiling KO ng taon ng The Ring Magazine at nananatiling isa sa pinaka-nakatatakot sa kasaysayan ng boxing. Hindi lang nakuha ni Sergio Maravilla Martinez ang panalo sa rematch, kundi nagsulat din siya ng isa sa mga pinakabrutal at hindi malilimutang kabanata sa kasaysayan ng esports gamit ang kaliwang suntok na yon. Deontay Wilder versus Artur Szpilka. Noong Enero 16, 2016 sa Barclays Center, Brooklyn, ipinagtanggol ng heavyweight champion na si Deontay Wilder ang kanyang Consejo Mundial de Boxeo title laban sa Polish na si Artur Szpilka. Napaka-energetic ng atmosfera. Nangako ang Polish na detronahin ang Bronze Bomber at sa malaking bahagi ng laban ay mukhang kaya niya itong gawin. Ginamit ni Szpilka ang kaliwa niyang estilo para guluhin ang kampeon, mabilis na pumapasok, lumalabas, tumatama ng kombinasyon at pinapa-frustrate si Wilder. Sa halos 9 na rounds, matapang na lumaban si Szpilka, pinanatiling dikit ang laban at pinaniwala ang kanyang mga tagahanga na kaya niyang magbigay ng sorpresa. Pero kay Wilder, isang suntok lang ang kailangan at sa ika-9 na round, dumating ito. Kumpiyansang pumasok si Szpilka, nagbato ng kaliwang hook pero napabayaan ang depensa niya. Noong oras na yon, pinakawalan ni Wilder ang paborito niyang malakas na kanang suntok sa panga. Nakakatakot ang tama. Bumagsak ang katawan ni Szpilka na parang nabasag na estatwa, tuwid na bumaligtad pa atras. Nawalan siya ng malay agad at walang kahit anong reaksyon. Tahimik ang buong mga manonood. Mabilis na tumakbo ang mga doktor sa ring. Kitang-kita ang tuwa kay Wilder, pero nang di gumalaw si Szpilka, naramdaman ang tensyon sa arena, lalo na nung ilabas siya sa stretcher. Ang knockout na iyon ay hindi lang napili bilang isa sa mga knockout ng taon, kundi isa rin sa mga pinaka-nakakagulat at nakakatakot sa kasaysayan ng heavyweight sa mga nagdaang taon. Kapag tumama ang kanang kamao ni Wilder, hindi lang suntok kundi hatol ito. Darren Westover laban kay Nicky Wadman. Ang sagupaan ni Westover at Wadman ay tila isang laban ng pagsukat sa simula. Pareho silang nagtatantiyan ng distansya, ngunit isang pagkakamali lang ang kailangan para dumating ang sakuna. Yeah, maybe just a little question. The raw power is Sa ikalawang round, tumama si Westover ng malakas na kanang suntok sa panga ni Wadman. Napaka-brutal ng tama kaya bumagsak ang katawan ni Wadman sa sahig na parang naninigas. Halos nangingisay. Nanginginig ang mga binti niya at ang katawan niya ay tila tumutugon sa mga hindi sinasadyang pangingisay. Habang nakahandusay siyang walang malay sa lona, natigilan ang mga tao. Hindi lang ito knockout, kundi nakakakilabot na tanawin ng purong karahasan sa boxing, ipinakita sa pinakahubad nitong anyo. Hindi na kinailangang magpakawala pa ng suntok si Westover, dahil ang kalaban niya ay tuluyan ng nawalan ng malay sa mundo. Gary Goodrich laban kay Pedro Otavio Herrera. Si Gary Big Daddy Goodrich ay kilala sa kanyang matinding kabangisan, at sa laban kay Pedro Otavio Herrera, makikita ng mundo kung bakit. Nagsimula ang laban na parang isang digmaan, pero sa loob lamang ng ilang segundo, nagawa ni Goodrich na pabagsakin ang kanyang kalaban sa lupa. Noong 8 ng Marso, 2013, sa Las Vegas, ang walang talong Dominikano na si Javier Elabejon Fortuna ay nakaharap ang Mexicanong si Miguel Zamudio. Si Fortuna, mabilis at eksplosibo, ay agad ipinataw ang kanyang ritmo mula unang kampana.
Sunod-sunod na suntok at kaliwang hook ni Zamudio ang muntik magpatumba sa kanya. Training just wasn't right. I don't think it's gonna matter. I think that Fortuna, as I said in the fight, got that in his mind. Good night! Beautiful! Pero yun ang magiging simula ng katapusan. Sa isang maikling palitan, si Fortuna ay nakatama ng isa pang malupit na kaliwang hook sa panga. Not only Mexico, but his Fortuna is all over them. Fortuna has to do now. That Sets up the power punch. Agad ang epekto. Bumagsak si Zamudio ng nakatihaya, walang malay, at naninigas ang katawan. Napatigil ang mga manonood habang pumasok ang mga doktor sa ring para tulungan siya. Nakakakilabot ang KO. Isang suntok lang agad natapos ang laban bago pa magsimula. Ipinakita ni Fortuna na kaya niyang magpakawala ng purong dinamita anumang oras. John Lembo laban kay Wasim Chalan. Sa isang amateur na laban sa South Africa, ipinakita ng batang si Wasim Chalan ang isang bagay. Hindi siya nandoon para magbiro. Get on! Sa gitna ng palitan, tumama siya ng matinding suntok kaya napayuko pa atras si Lembo bago bumagsak sa sahig. Parang napatumba siya ng suntok. Isang matindi at hindi malilimutang eksena. Noong Agosto 20, 2022 sa California, naglaban sina lightweight Ruben Torres at Christian Baez. Matindi ang laban hanggang sa ikapitong round nang pabagsakin ni Ruben Torres si Christian Baez sa isang malakas na kanang suntok. Hey, there's this kid you need to keep an eye on, and every single fight, Ruben Torres continues to impress. So he's got to be careful. For the first time, they don't know how to react. So we'll see the fight so far, and that's the most like after 3 rounds, like in the 4th and 5th round, after by a number, not to just stand in front of this guy. I forget his jab. So just at least touch him on his way in. The taller fighter too. Respect to the two. More boxing. What they got left in the tank. Torres, yes. Matapos mabagsak, bumangon si Christian Baez at nag-abot ng guwantes bilang paggalang. Tinanggap ito ni Ruben Torres. Pero bigla siyang bumato ng malakas na kaliwang hook na ikinagulat ni Christian Baez at agad itong nawalan ng malay. He thought he tripped, but he was... Oh my God! Oh my goodness! Ruben Torres! Naging viral ang knockout, hindi lang dahil sa tindi ng suntok, kundi pati na rin sa kontrobersya ng pangyayari. Isa ba itong patibong o simpleng boxing lang? Higit pa sa usapan, isa itong knockout na isang suntok lang na nagtapos sa laban sa nakakagulat na paraan. Hasim Rahman laban kay Oleg Maskaev. Tunay na digmaan ang laban. Sa umpisa pa lang, palitan na agad ng malalakas na suntok at walang gustong umatras. Rahman trying to pound with Maskaev with a left hook. Maskaev set up with their weight on the back of the rounds and then... Si Rahman, gamit ang lakas niya bilang kampeon, ay nagpapakita ng respeto sa pamamagitan ng jab at kombinasyon. Si Maskaev naman, malamig at kalkulado, ay nag-aabang ng tamang pagkakataon para makakontra. Rahman hurt a little bit from the right hand he landed, and he to have taken him away to his traditional training camp. Maskaev starting to show to come back with a late round comeback. Lands his own right from Maskaev's right ear. Left ear. Sa ikawalong round, dumating ang trahedya. Nagpakawala si Maskaev ng isang malakas na cross na tumama ng diretso sa mukha ni Rahman. In some fights about Rahman has stamina. Right hand. Agad na nawala ng malay ang kampeon at ang katawan niya ay tumilapon pa atras. Bumagsak palabas ng ring na parang sirang manika. Dahil sa bigat ng eksena, sandaling natahimik ang arena. Isang kampeon sa buong mundo ang napalabas ng ring dahil sa tindi ng isang suntok, isa sa mga pinakanakakatakot na knockout sa kasaysayan ng heavyweight. Noong ika-25 ng Mayo,
2019 sa Maryland, nagharap ang batang henyo na si Devin Haney at ang Mexicanong si Antonio Moran. Dumating siyang may karanasan. Gustong subukan ng tibay ng nooy di matalo si Haney. Sa loob ng 6 na rounds, ipinakita ni Haney ang bilis, teknika at ganap na dominasyon. Pero kulang pa ang pagpapakita ng kanyang lakas. Hit him with some... A little bit of a tricky fight. It's just as important as offense. Absolutely. You know, they both like to fight as pros by Devin Haney. When you're thinking, how is Moran putting more here for this shot just waiting to happen? Just like that right there. Sa ikapito dumating ang sagot. Sinukat niya ang distansya at pinakawalan ng isang perpektong overhand na kanan na tumama direkta sa panga ni Moran. And now Haney's got that fire in his eyes! I won! Bumagsak agad ang Mexicano, tuluyang natalo, at wala nang pagkakataong makatayo. Instant knockout ito. Tuyo na patunay na si Haney ay hindi lang estilista kundi may lakas ng suntok na kayang tapusin ang laban sa isang tira. Derek Jefferson laban kay Maurice Harris. Noong Nobyembre 1979 na saksihan ng mundo ng boxing ang isa sa pinakanakatatakot at kapansin-pansing knockout sa kasaysayan. Ang heavyweight na si Derek Jefferson, nakilala sa kanyang napakalakas na suntok, ay humarap kay Maurice Harris, isang batang matapang na boksingero na magaling din sa boxing. Ngunit sa gabing iyon ay makakaranas ng isang tunay na bangungot. Matindi ang laban, puno ng maiinit na palitan ng suntok at sabik na sabik ang mga manonood. Alam nilang isang pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng pagkatalo at ikapahamak nila. Harris, Jefferson responds. Pony trained a cruiserweight title here. I mean, Jefferson 35 pounds heavier. To know how to exploit that knockdown and a dazed Harris. Maybe he does, but Dumating ang kasukdulan sa ika-6 na round. Si Jefferson ay nagpakawala ng isang malakas na kaliwang hook, isang suntok na napakatindi na yumanig sa buong arena. Napakalakas ng tama kaya lumipad ang mouthguard ni Harris sa ere, isang eksenang tumatak sa isipan ng mga tagahanga. Pero ang pinakamasaklap ay ang pagbagsak. Nanigas si Harris, nakapirmi ang mukha at bumagsak ang katawan niya na parang nabasag na estatwa. Hindi na nagbilang ang referee, wala na talagang dapat bilangin. Nawalan ng malay si Harris habang nagdiwang si Jefferson sa isa sa pinakanakakatakot na knockout. Nakuhanan ng kamera ang bawat detalye. Ang lumipad na mouthguard, ang walang galaw na mukha ni Harris at ang gulat ng mga tao. Isang knockout na sobrang brutal na tinanghal pa itong knockout ng tao ng Ring Magazine.